Okay, so sa 2-1, simple saturated refrigeration cycle for R-12 system. So, syempre need muna i-draw yung graph para maintindihan natin kung paano makuha yung H2. So, syempre meron 0.1, may 0.2, may 0.3, then 0.4. Ngayon, since meron tayong T-high na 40 centigrade, tapos meron tayong T-low na -5 centigrade. Ngayon, pag tinignan natin sa refrigeration, since state niya na R12 system, ibig sabihin, pupunta tayo sa pinakalikod ng libro, tapos hanapin yung R-12. So, since table 1, ammonia, so mapunta ng 12. So, since 11, di tayo pwede dyan. Dito sa 12. Next. So, hanapin sa 12 yung T-low na temperature, which is -5 centigrade. So, ibig sabihin, kukuha ka ng ruler. Ilaline up mo siya. Nandito yan. Sakto. -5. Ibig sabihin, meron siyang 261 approximate. Bali yung at -5 ay may pressure na T-low, which is 261 kilopascal. Ngayon, dun naman sa kabilang pressure, which is yung T-high niya, which is 40 centigrade. Punta ka sa likod, which is continuation rin ng R-12. So, hanapin mo yung 40 centigrade. Dito siya sa part na yan. Ilo-line up mo siya. So, meron siyang 961 approximate. So, meron siyang pressure high na 961 kilopascal. Ngayon. So, sa part dito, since makikita natin, mapansin natin, since, di ba, yung graph, hati natin. Kasi, yun talaga, meron siyang side na F, which is saturated, tapos yung kabilang side, which is naka-vapor. Ngayon, since mapapansin natin, yung 1 nagdikit sa line ng curve, which is vapor, saturated vapor. Ngayon, pag nakita natin sa point 2, magiging superheated. So, paano ba makuha ang H2? So, since nakastate doon sa problem, sample problem, S1 is equals to S2, which is sa entropy, kapag na-drawing siya, same siya. Equal ang 1 into sa entropy. So, gagawin natin, since S1 equals S2, babalikan natin ang centigrade na -5. So, dito sa -5, meron siyang 1.557. Okay. 1.557. Since both equal, pwede nating may 2 ways tayong para masolve ang H2. Pwede natin gawin long way, yung long method. Ngayon, ano ba yung long method? So, yung long method is mamano-mano ka. Since alam natin yung formula sa termo 2, babalikan. S2 is equals to SF plus X SFG. Ngayon, yung SFG ay, diba, natukoy natin na SFG is equals to SG minus SF. Pwede natin i-diretsong solve na natin dyan. I-plug in na lang dito sa part na yun. Pero hanapin muna natin yung SF. So, ngayon, ano bang tinutukoy ng SF? Since nakabase tayo sa 2, sub 2 yan, subscript of 2. Since nakabase tayo sa 2, ibig sabihin, nakafocus siya sa 40 centigrade. So, pumunta tayo sa table. R12 system. Mabalik. 40 centigrade. Kung roller, ila-line up. Ano ba yung SF? Ngayon, sa SF2, mapapansin natin 1.1298. 1.1298. So, binan natin sulat ay SF equals 1.1298. Di na natin include yung 4 para mas mabilis. Ngayon, yung SG, para masolve ang SG,
Pwede naman, may kita naman ng SG to sa part ng 40 centigrade, which is 1.54. Tama? Is equals to 5407. 05 pa. Ngayon, since meron tayong S2, meron tayong SF, meron tayong SFG, solve for X since siya yung unknown. Ngayon, anong X? So, pag minamano-mano, pwede nating i-direct substitute na lang. So, S2 minus SF2 over. Since SFG2 is equals to SG minus SF, bali SG2 minus SF2. So, pwede na natin i-direct yung plug in. So, 1.57 minus yung SF2, which is yung nakuha natin sa 40 centigrade, 1.1298 over SG2, which is, ano yung SG2 natin? 1.5405 minus SF2, 1.1298. So, pag sinulod natin sa calculus, makuha natin ay 1.04 approximate. So, ibig sabihin yan, since ang x plus y is equals to 1, since lumagpas siya ng 1, ibig sabihin yan, superheated. Okay? So, ibig sabihin ng superheated, nasa labas siya ng graph. Nasa labas siya ng graph. So, mangyayari niyan is, since meron tayong x, ibig sabihin yan, masasolve na natin ang H2. So, solve for H2. Ngayon, yung H2 naman ay same rin sa formula na HF2 plus X HFG2. Since sinabi natin, ang HFG ay equal lang siya sa HG minus HF. So, since H2 ang hanap, so meron naman tayong X since 1.04. So, hanapin natin sa table. Babalikan rin natin. Okay. So, sa 40 centigrade, mapapansin natin ang HF at HG ay makikita natin. So, 238.535 yung HF, kalinya ng HF. Then, yung HG, which is 367. So, i-take note natin. HG equals 367.146. HF ay 238.54. Ngayon, plug in na lang natin ng values. So, yung HF2 natin, which is 238.54 plus yung X na nakuha natin sa pag-solve ng S2 with S2 is 1.04. HG 367.146 minus 238.54. Ngayon, pag sinolve natin to, ang makuha natin is approximately 372,290 kilojoule per kilogram. So, yan na yung H2 mo. So, ano ba yung pinaka-shortest method? So, sa shortcut, pwede natin, sa shortcut. Ngayon, sa shortcut ay pabalikan natin ang table. So, since ni-state natin kanina, yung pressure high ay 961. Take note natin ang pressure high is 961 kilopascal. Ang pressure low 261 kilopascal. Ngayon, masasolve lang natin ng ang 0.2 since given naman ang pressure high is equals to pressure 2. Ngayon, since S1 nga, sinabi natin S1 equals S2, which is, tingnan natin sa table kanina ay 1.557. So, round off na lang natin 1.56. Ngayon, para makuha natin ang shortcut method,
babalik ka ng table. Ngayon, punta sa likod. Punta tayo sa R12. R12, superheated refrigerant, 12 vapor. So, dito. So, may kita natin, medyo malito pero madali lang yan since meron naman tayong given pressure na 961, tapos S na 1.56. So, may kita na natin ang S2. So, paano babasahin ang graph nito? So, ibig sabihin, sa 962, dito lang, mapunta tayo dito. Sa 962, line up mo lang dito. 962. Since approximate natin, kasi sobrang late sobrang late niya. So, 962, bali, kalagitnaan, tapos na sobra. Dito. Ililinya lang natin. Perpendicular. Ngayon, mapansin natin, ano tong 1.54, 1.56, 1.58. Ngayon, yan yung tinutukoy na entropy. Ngayon, since yung S1, S2 natin is 1.55. So, ililine up lang natin sa 1.55. Pero, ni-round off natin na 1.56. So, dito na siya, halos. Approximately dyan. Yan, dito. Pag sunod natin. Alright. So, natuldok natin. Dito yung point na tatama dito sa 1.56. Since pa-curve siya. Ngayon, gagawin natin itong point na to, perpendicular. Dito sa parallel dito sa line na siya. Yung line na tinutukoy ko na nakadrawing na graph yan. Parang ganun. Perpendicular dapat dyan para magkaroon ng accurate reading. So, gagawin natin, i-extend natin. Extend natin. Yan. Pag na-extend, nakikita natin sa pinakababa or pwede na natin sa taas. Mas malapit sa taas Yan, sa taas. Yan dito. Ngayon, kahit alin naman dyan, same lang naman siya ng sagot. So, ngayon, paano ba mag-measure ng enthalpy? Ngayon, sa enthalpy, mapapansin natin, pag in-extend natin ang line na to, yung mga linya-linya, yung mga square na may nakikita natin sa graph, pag in-extend natin, halos tumatama siya sa midpoint ng dalawang value. Ngayon, pag tumama siya sa midpoint ng dalawang value, ibig sabihin yan, gitnaan niya ng value, which is 375. 375 siya. Ngayon, pag napapansin natin, 371 ay malapit dito. 371, 2, 3, 4, 5. Dito siya. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Dito yung 4. Bali, 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, medyo nagtama siya sa, sa part side ng 2. Malapit sa 2. So, kung saan mas malapit yung, yung linya na yan, doon natin masasolve ang H2 natin, which is 372. So, yun lang.